finish na ang ating trabaho. So medyo matagal dahil sinulit ang pagkakayari. Okay boss. Ingatan lang. Ito yung aking bagong project na gagawin, pearl white, and then yung kanyang bubong is strip to metal, and then maging yung kanyang likod ay kailangan ding i-strip to metal dahil nagkaroon ng mga bubbles. Napakarami. Ayan, sobrang dami niyang bubbles, pumalat. Hindi ko ito napansin ng aking i-estimate, kaya lang ngayon napakarami. So ito sa ibabaw, ayan, sobrang daming bubbles, kaya ito hindi pwedeng patong lang, kailangan sa din ito. Ang kondisyon naman niya bago ko ni-receive is buo ang kanyang windshield sa likod. Okay, buo, walang damage. Ang wiper is gumagana, and then itong sa taas hindi naman basag. So itong kanyang mga logo kompleto. Ayan, GL kompleto logo, and then ito pa yung kanyang Toyota Hi-Ace logo kompleto. Itong kanyang headlight, itong ilawan sa huli, so okay, kompleto, walang basag. Umiilaw, nakita ko yan kanina nung binuhay, pinabuhay ko. So maging ito sa kabila, ganun din, walang damage. Pagdating dito sa gulong, okay ang gulong, hindi flat, and then hindi naman bungi-bungi. Naka-rim, naka-stock. Yung kanyang salamin dito sa side, sa passenger side, okay, buo, walang basag, walang guri. Maging yung kanyang handle ay buo din. So yung kanyang side mirror is okay din ang kondisyon, ang status ay maayos. Sa pagkakalam ko na ipopol ito eh. Ayan. So gulong, ang hulihan ay medyo manipis, ang unahan ay makapal. Ang kanyang headlight walang basag, and then okay naman ang status ng kanyang bumper, hindi siya disalign. Maging ang front windshield walang basag, walang damage. Ang kanyang wiper is kondisyon, gumagana nung aking receive. So ito ang kanyang gulong sa kabilang side, okay, and then sa another side okay din, kumpleto yung kanyang pang gilid. Maayos din yung kanyang salamin, hindi basag at hindi rin galos-galos. So check natin itong kabila. Parang meron ako dito. Yan, ito. So dito sa part na ito, medyo kulang siya ng maliit na accessories. And then dito ay meron. So ibig sabihin, wala yung isa nito, yung aking i-receive. Pupunta naman tayo sa lagayan niya ng kanyang mga, yan, ano man tawag dito. Yun na yun. So ito lang ang kanyang laman. So sa aking tanda kanina, tinanong ko yung driver, ang sabi nila is ang naritong papel ay ang Xerox. Yung kanyang car stereo, nasaan? Ayun. So ayan, okay, naandiyan ang car stereo. Ano ba laman ito? So ito yung ibang laman niya, mga papel, and then cutter. So meron pa siya ditong, ayan, another kung ano man yan. Aray. Ito naman yung kanyang jack. So ito yung jack niya, maliit lang, simpleng-simple lang ang jack. Sa loob wala naman ng ibang accessories dito. Sa loob ang kanyang upuan ay maayos, walang punit, walang damage. Pero dito sa harap medyo may mga tapal-tapal na. Ito naman yung kanyang gulong sa ilalim. So luma na yung kanyang reserba, pero meron. Ang mahalaga na i-video ko, so napatunayan na merong reserba. So sa kanyang tools, meron siya ditong tools pangkalas ng gulong at pang jack. Then yung kanyang warning device pagka nag-aayos ng sasakyan sa gilid ng kalsada. At ito pa yung iba niyang mga tools. So yan yung mga nilalaman ng sasakyan bago ko i-receive. Siyempre gaya ng dati, ipapakita ko muna yung ibabaw. Ito ang estado ng ibabaw, aming gagawin. So kailangan strip to metal ang aming napagkasunduan sa bubong para may preserve ng matagal ang kanyang unit. So ayun. O ayun yung kanyang status, talagang kinakalawang na kailangan na talagang strip to metal ito. So ito ang status ng likod, okay na. So ipa-final sanding disc na lang natin yan para hindi na natin kinakailangan magpasilyan ng manipis kapag ito ang ating ginamit. Ayan. So ngayon, itong bubong ganun din yan. Kung makukuha na sa final na liha lang naman, pwede na yung kamay lang gamit, di na kailangan ng power tools. Kung hindi naman, so gamitan din natin ng sanding disc. Ayan ang kanyang status, halos na upaw ng lahat. So na kailangan natin gawin yun dahil kailangan natin makapag-release ng matibay na yari. Mahalaga ang tibay, ang kalidad, kasama sa kalidad ang tibay. Uy, delikado yan.
Dahil sa gusto kong mabigyan ng security yung aking ginagawang trabaho, so kinayod ko na rin ang todo. So ito, lumabas ang kanyang lata. Ito ang pinaka-safe na trabaho dito, para masureball natin na ang ating trabaho ay hindi padalwahin. Pagkatapos magdyaryo, i-spray na lang sana, kaya lang umulan, so nabasa yung ating dyaryo. Paraan lang nito, bayaan lang nating matuyo para hindi mapunit. Pag napunit, sayang, ay napakamahal din. Napaka-importante ng pagliliha bago tayo mag-apply ng pondo. So ang kanyang pondo is puti. Okay, so na-finish na natin. So top coat clear ang ating huling ibinanat. So patutuyuin na lang yan, and then bapping naman ang kasunod. Pero syempre maglalagay pa tayo dyan ng two-tone. Okay, after nating makulayan, so nagpapatayo na tayo ngayon ng ating two-tone. At ito ay ating na-clear coat na. Yung ating bubong, and then yung kanyang front, yan, yung kanyang half day bapping na lang ang kulang, and then yung mga itim na tapos ko ng i-bapping. Pero meron pa akong nakitang mga maliliit na kapintasan na halos hindi natin maipagpaumanhin sa ating paningin. Kaya ang nangyari, tayo ay nag-repair upang masatisfied ang ating paningin. Ayan. So at least nararamdaman ko na ang pagkakontento, pagkayaan ay aking na-sprayan na. So satisfied na ako dahil meron niya mga kaunting damage. Ayan, mumuti. At sa katulad nito ay ganun din. So gawin na natin ang perfect. Hindi naman binabayaran yun ng pera. Ang ibinabayad dun ay tiyaga at pagpupursige. Ngayon natapos na nating i-repair. So
medyo katanggap-tanggap na ang kanyang naging appearance. Hindi kamukha nung hindi ko pa nire-repair. Ay talagang medyo kakatismaya. Gawin dito ay ganun din. So nagawa na natin ang paraan na wala na yung mga bitak-bitak niya dito. Okay na. So bapping na ang kasunod niyan. Ayo dito sa ating kaunting design na ginawa. Hindi naman to talaga design, pero ang ginawa ko is after mag-bapping ay aking siniritan ng bagong itim para maganda sa paningin, malinis sa paningin, walang mga puti, mga sabit-sabit ng pintura. Kasi front ito eh. So dito naman sa part na ito, hindi ko na i-sprayan, i-maintain natin yung pagiging original niya. Okay, yari na. So patutuyin lang natin yan and then kakalasin na natin para makita natin ang resulta. Yan, ayos na. Tatapos na. In, out, finish. Naikabit na lahat ng dapat ikabit. So nalinis yung salamin dahil sa mga talasik ng pintura. And then yung kanyang rim ay nakulayan na rin. Kailangan pang i-car wash. At naikabit na ang kanyang mga logo. Then two-tone. Puta natin. So ito na yung kanyang after. Pagkatapos ng ating mahabang trabaho. Ayan. So before tayo nag-spray nag-spray ng itim, nag-bapping muna tayo para hindi magkaroon ng dumi yung kanyang mga itim. Para malinis tignan. So ngayon ito ay lalabas na and then for delivery and job is done. Thank you. Ito na ang kanyang figure. Na. Bigla pa makasabit. Oh, ayos na. Finish. Finish na ang ating trabaho. So medyo matagal dahil sinulit ang pagkakayari. Okay, boss. Ingat na lang. Ayan na, natapos na ang matagal na proseso. Syempre, ito naman ang kasunod pagkatapos nun. Natapos na natin i-align dahil siya ay nabangga. And then, ang kasunod nito ay action naman para sa pagpipintura. Ako na ang bahala sa eksaktong timing niyan dahil akin naman ang finishing.